Hello mga katrip, hello mga viewers, hello mga followers at subscriber ko dyan. So ngayong araw mga katrip ay may naisip kami na ulam. At dahil masama ang panahon ngayon mga katrip, may low pressure, walang may nakapaglaot dito sa amin. Magluluto nga pala kami ng langka mga katrip, ginataang langka. At dahil sobrang gutom na mga katrip, kinain niya na yung niyog. Panggata namin to ng langka mga katrip. Kaso pagbukas niya ng kaldero mga katrip, wala na palang lamang kanin. Kaya ito yung unang nakita niya mga katrip, niyog. Kaya no choice sa mga katrip, kinain niya na lang ito para pang tanggal gutom. At hindi pa nga nakontento sa pagkagat niya mga katrip, kaya ito giluso niya na yung niyog, ay nilugit pala. Back to main content tayo mga katrip, patalastas lang yung kanina. At ito na mga katrip, sinisimulan na ni Juan na akyatin yung langka para makakuha ng bunga ng langka pang gulay. Ganito talaga kabilis mga katrip maghanap ng ulam pag nasa probinsya ka nakatira. Maraming pwede mang ulam, lalo na isa sa pinaka-paborito ulamin ni mamang ay yung laoy-laoy na tinatawag nila. Kaway-kaway na lang sa nakakaalam kung anong ibig sabihin ng laoy-laoy mga katrip. May napanood nga pala ako sa YouTube mga katrip, ibang klase sila magluto ng langka. Pati yung balat niya mga katrip, pinapakuluan nila, bali hinati-hati lang nila. Pagkatapos ng lumambot na yung langka mga katrip, ay hinati-hati lang din nila, tinatanggal nila yung laman. Tapos yun ang gagataan nila. Pero sa amin mga katrip, ganito kami maggata ng langka, bali babalatan mo na kaagad. Tapos papakulo mo na ng tubig para hindi mag-brown yung langka. Fast forward mga katrip, nung kumulo na yung pinainit na tubig, ay ito na ilalaglag na yung hiniwa-hiwa na langka. Hanggang lumambot yung langka mga katrip para pwede nagataan. Pangit kasi mga katrip kapag idiretso mo yung gata sa langka kaagad na hindi pa napakuluan kasi mapakla yun. Iwan ko lang kung masarap ang kain mo nun. Habang pinapakuluan na yung langka mga katrip, ito na nagpakudkod na kami ng niyog. Panggata doon sa langka. Bago pala namin gataan mga katrip, naggisa muna kami dito ng sibuyas bawang at siyempre yung pangsahog namin na bagoong. Siyempre isasabay na rin yung langka igisa mga katrip para masarap. Kunting halo-halo lang mga katrip para mag-mix talaga yung seasoning na nilagay dyan. At nung napiga na yung nakudkod mga katrip na niyog, ay ito na ihahalo na dito sa ginisa na langka. Mag-aantay na lang tayo dito mga katrip ng ilang minuto para kumulo. At nung kumulo na mga katrip ay ito na lang, kunti na lang yung laman niya mga katrip dahil maraming humingi. Siyempre mga katrip hindi ito maramot kaya mamimigay tayo. Dahil to sa niyog na kinain niya mga katrip kaya kami nagkaulam. Grabe talaga yung epekto ng lubi sa kanya mga katrip. May naisip tuloy siya ng ulam, na ulam pananghalian. Salamat talaga mga katrip at sinapian siya ng ganitong pag-iisip. Sana ganun na lang palagi para araw-araw kami may ulam. For sure mga katrip, pag napanood niya yung video na ito, magagalit to siya, magreklamo talaga to sa mga ginagawa ko sa kanya. Sorry na kaagad, total malupad ka naman sa lungga po ba? Nakapokus talaga siya sa pagmumukbang ng lubi mga katrip. Kaya for today's video mga katrip, siya talaga yung bida sa aking content. Wala nang intro-intro yan. Bago pa tayo magkalimutan, na makalimutan pala. May gusto palang magpa-shoutout sa atin mga katrip. Shoutout po sa'yo, Woodrow Fertanada, watching from Qatar. Salamat po sa walang sawang panonood sa aking video. At siyempre, solid supporters ko yan siya mga katrip, kaya bisitahin nyo na ang kanyang YouTube channel. So, paano ba yun mga katrip? Nakalimutan ko nang kumain, baka maubusan ako ng ulam. Salamat sa panonood ng aking video mga katrip. Bye-bye!